po'y nurse by profession. Ang pangalan ko po, Paul de Guzman lang po. Yung Shelo po is the name of my wife, no? Pero nilagay ko po yun sa Facebook dahil isang account lang po kami. So, we use Facebook together, no? Nurse by profession, living and working in the UK for more than 21 years na po, no? Magto-22 na by this year po. Dati din po akong licensed protection advisor. Ibig sabihin po niya, nagbebenta po ako ng insurance, no? Former franchise owner, no? Dahil sometime in 2020, kwento ko po mamaya, nag-venture po ako into franchise business. Happily married with 3 kids po. Yung unang anak ko po ay kambal, no? Babae at lalaki, tapos yung bunso ko po is 10 years old. And I came from a very big clan in Marikina City, no? De Guzman po is very popular dyan sa Marikina City, no? Pero it doesn't mean na kami po'y, ako po'y pinanganak na mayaman, okay? Now, ako din po ay nanggaling sa hirap tulad ng marami mga ordinaryong Pilipino, no? Tulad po ng mga istorya na rin dito, no? Maliit pa lang po akong bata, maliit pa lang po ako ay naranasan ko na pong at naiintindihan ko na po, no, kung ano po ba yung diferensya. Dali lang po, Okay, nakita ko na po yung difference, no, nung mayaman at mahirap dahil I was directly experiencing it. Kasi yung pamilya po ng aking father, 15 sila magkakapatid. Pero nung nabuhay naman ako, mga 8 na lang silang natitira. Sipag ng lola ko po eh. So, yung pamilya po nila nahahatid. No? Merong yung mga babae po na nakakatanda, sila po yung mayayaman. Tapos yung mga lalaki, no? Ewan ko po bakit gano'n. No? Yung mga lalaki, sila po yung they belong to average to a miserable family. No? Unfortunately, yung father ko po ay kasama doon sa miserable family. No? Yung medyo mahirap. No? Especially that my father did not even graduate college. No? Yung mother ko naman po ay hindi rin nakatapos ng high school. No? So, nagtatrabaho naman po yung father ko sa munisipyo ng Marikina. Yung mother ko naman po, walang permanent na trabaho pero benta-benta lang din po, no? Racket-racket lang once in a while para makatulong po sa mga gastusin sa bahay. No? Dali na po. Okay. Gusto ko pong maintindihan nyo to dahil ang dami pong tao, no? Tinitingnan nila yung mga successful people doon sa katayuan nila ngayon. No? Hindi nila nakikita yung journey ng mga tao na to bago sila naging successful sa buhay. No? So ako po, sabi ko nga po, no, galing din po ako sa hirap. Nung lumaki po ako, nakatira po kami sa maliit na apartment. Pinag-aaral po kami, nasikap po yung aking mga magulang, no, na pag-aralin po kami. Tatlo po kami magkakapatid. No? Ako po yung pinakapanganay. Napakaliit po ng apartment, talagang isang kwarto lang po. No? Kaya ako po hanggang college, nakakayaman po, no? Makakatabi po kami matulog ng aking nanay, no? Biro mo, college na katabi ko pa matulog. No? So doon ko po naranasan dahil sa hirap po ng buhay namin noon, dumating po yung point na kailangan mamili ng parents ko, no? Either i-let ko yung apartment dahil hindi na kaya yung upa, o kaya patigilin po ako ng pag-aaral para nakatira pa rin kami doon sa apartment. No? Of course, sa isang magulang po, importante po yung edukasyon ng mga anak nila. So, pinagpatuloy ko po yung aking pag-aaral. Ang ginawa na lang po, ginipa po yung apartment. So, nakiusap na lang po yung aking father na makitira po kami doon sa aking lola. No? Pero merong mga pagkakataon na kailangan namin lumipat naman doon sa kapatid ng father ko. No? So, wala kaming permanent address. NPA po ang tawag sa amin. No, no permanent address. Palipat-lipat po kami ng bahay sa lola ko, sa mga kapatid ng father ko. No? Hanggang sa yung isang kapatid ng father ko mayaman. No? Nagpatayo siya ng bagong bahay, tapos sa likod. Nagpatayo siya ang intention for that small part of the house was a servant's quarter. No? Pero doon po kami tumira. No? Dahil nakikitira lang po kami, doon po kami tumira, isang kwarto rin po. No? So, doon po ako sa ganong environment lumaki. No? Parang, kaya nakita ko po yung difference ng mayaman at mahirap. Especially, no, pagka may mga okasyon, dadating yung mga magkakapatid, especially pag Christmas po, no, reunion po ng buong de Guzman family, makikita niyo po yung difference, no. Yung mga mayayaman pagdating diyan, postura yung mga damit, samantalang po yung mga mahihirap na miyembro ng pamilya ay of course masayang-masaya po tayo pagka Pasko dahil diyan lang po tayo nakakatikim ng bagong damit, bagong sapatos, no. Otherwise pagka hindi Pasko, no, minsan butas-butas pa yung pantalon mo, tapos yung sapatos mo sira din, no. Pero ididikit lang ng karap, no, ng rugby para hindi naman nakakaya sa pagpasok mo sa eskwelahan, di ba? I'm sure maraming nakaka-relate sa inyo dito, no? So, ganun po, no? Pati sa pagsuserve ng pagkain pagka Pasko, no? Lechon, syempre, sarap-sarap niyan. Ang mauuna, yung mga mayayaman, sila muna yung sineservan, napupunta sa kanila yung pinakamasarap na parte ng lechon, no? Yung balat, di ba? Tapos ang napupunta na lang po sa mga sa amin, na mga dukha, no? Yung lata, di ba? And ito pa po yung nakaka-shock, no? Yung di ba pagka Pasko, nangihingi po tayo ng ginaldo, no? Pila-pila tayo sa mga tita natin. Inaasahan mo na pag mahirap ka, bigyan ka naman ng medyo malaki-laki, no? Pero hindi po ganun na nangyayari. Yung mga mayayaman na mga bata, sila pa po yung nakakatanggap ng mas malaki kaysa sa mga mayayaman. Kaming mga mahihirap, no, na mga bata, no? Siguro, iniisip ng mga mayaman,
nahihiya sila doon sa mga magulang ng mga mayayaman. Tapos yung mga mahirap naman siguro, konting halaga lang, masaya na tayo, no? Which is very, very true naman, no? Mabigyan tayo ng 20 pesos pagkapas ko, masaya na tayo. By the end of the Christmas day, binibilang natin yan, no? Yung pinagmamalaki natin na, nakaipon ako ng ganyan kalaki, no? So, pero ganun po yung kinalakihan ko, no? Utos-utosan ka, no? Kadalasan, pagka may kailangan sila, ikaw yung uutusan, kahit maglalakad ka pa ng malayo sa palengke, ikaw yung bibili, no? Magbubunot ka ng damo doon sa garden na napakalaki. So yun po, yung nakita ko, no? A big difference. Ang mga mayayaman po, meron silang boses, meron silang power, meron silang, ang dami nilang privileges, no? They can basically command everything to people who are lower than them, no? Pero hindi ko po sinasabi na masama yung mga tao sa paligid ko, no? Hindi po ako nagalit doon. Siguro ganun lang talaga, no? Ganun lang talaga ang mundo, di ba? Ganun yung mga privilege ng mga mayayaman. Kaya sabi ko sa sarili ko, I don't want to be living forever na mahirap, no? Sabi ko, gusto ko naman makaahon sa ganitong klaseng sitwasyon, no? Gusto ko maka-level man lang sa buhay nila, no? Naniwala po ako na mangyayari yun. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ko gagawin. Pero sabi ko sa sarili ko, magsisikap ako, no? Magsisikap ako hanggang dahil gusto ko pagka ako nagkapamilya, ayoko maranasan nila yung mga naranasan ko nung mahirap pa kami, nung bata pa kami. Yung mamulat ka sa ganung klaseng pamumuhay, hindi po siya maganda. Kaya nagugulat po ako doon sa mga magulang na magsasabi na pabayaan mong maranasan din nila yung hirap, no? Bakit mo ba ipaparanas? Nahirapan ka na nga, tapos ipaparanas mo pa, di ba? Why don't you work hard, ikaw mismo, di ba? Para mabigyan natin ng magandang kinabukasan yung mga anak natin, para hindi na nila maranasan yung hirap na naranasan natin, no? So yun po yung tumatak sa isip ko, bata pa lang ako, no? At sabi ko, magsisikap ako, kaya lang, I'm at loss, no? Hindi ko po alam kung paano gagawin. So, pinalo ko lang po yung payo ng aking mga magulang, no? Katulad din ng payo siguro ng magulang ng mga karamihan sa inyo, no? Ano po ba yun? Sabi ng nanay ko, mag-aral daw ako mabuti, no? Dahil yan daw po, pagka nakakuha daw po ako ng magandang grades, pagka nakagraduate po ako, makakakuha daw po ako ng magandang trabaho. At pag nakakuha ka ng trabaho, matutupad mo na lahat ng mga pangarap mo. Yung magandang bahay, magandang kotse, no? Bakasyon, no? Yung mga dream properties and dream holidays mo, makukuha mo na daw siya, no? Sino pong naniniwala dito? Okay, yan po yung mga expectations, no? Na yung trabaho ay makakapagmatupad sa ating mga pangarap, no? To some, no? Pwede, no? Lalo na yung mga nag-abroad sa Western countries or European countries, and probably some to sa mga masisinop na nagtatrabaho sa Middle East countries, no? Yung kumikita ng malaki, di ba? Pero pinaghihirapan po yan, no? Inuutang po yan bago pa matapos. Kaya ka natatrap, no? Kaya tayo natatrap sa trabaho natin because we have to pay, of course, yung mga binibili natin na mga luho natin sa buhay, diba? Yung mga pangarap natin na yan. So, ang expectation, ganyan eh. Pero ano bang nangyayari sa mundo, di ba? Dati po nagtatrabaho hanggang 65 years old, hindi naman mayaman eh. Hindi naman natutupad yung mga pangarap. Karamihan nga, broke pa rin. Karamihan, nagbabayad pa rin ng utang. Karamihan, umaasa at namamalimos pa rin sa gobyerno o kaya sa mga family members nila na may kaya. O kaya karamihan, napipilitan magtrabaho pa rin kahit, no? So, hindi na po pala effective yung anak, aral ka mabuti para pag-graduate mo, meron kang magandang trabaho, no? Gayahin natin yung mga Chinese. So, paano ba yung mga Chinese? Anak, aral ka buti para paglaki mo, meron ka ganda negosyo o kaya manage mo ating negosyo, no? Kaya sino po yung pinakamayaman na tao sa mundo? Kahit sa parte ng mundo ka magpunta, mapa-Amerika yan, mapa-Asia, merong Chinese, no? One of the top 10 millionaires would always be Chinese or even more, no? Dahil ganun yung kultura nila, ganun sila magpalaki ng mga anak nila, ng pamilya nila, no? Kaya nga sinasabi, di ba, tinutukso tayo, no? Ang mga Egypt daw, liit mata, laki kita, no? Pero mga Pilipino, laki mata, pero liit kita, no? Kaya si Sir Eddie Onya, liit mata yan eh, di ba? Kaya laki kita, di ba? So, yun lang po ang alam ko eh. Dahil yun ang paniniwala na nilagay sa isipan ko ng aking mga magulang. Magtrabaho daw ako. Maghanap ako ng magandang trabaho pagka-graduate ko, no? At matutupad ko na yung mga pangarap ko. Kaya yun ang ginawa ko. Nagtrabaho ako at graduate ko, no? Maniwala po kayo sa hindi, ako po yan, no? Graduate po ako sa tulong ng isang tao na naging parte po ng buhay ng bawat Pilipino, si Jollibee, no? Bakit kamo? Kasi para matustusan ko po yung pag-aaral ko, ako po yung nagtrabaho sa Jollibee, no? Part-time. Kahit hirap na hirap po ako sa pag-aaral dahil ang nursing po ay hindi madaling course, no? Medyo mahirap din po yan. Part-time job pa po ako sa Jollibee. So paglabas ko po nag-aral po ako doon sa Pink University. Alam niyo po yung Pink University dyan sa Memendola, Centro Escolar University po. Paglabas ko po dyan, didiretso na po ako doon sa trabaho ko sa Jollibee. I would work for 4 to 6 hours. Uwi na po ako hating gabi na, gagawa pa ako ng homework. Tapos gising na naman sa umaga, pasok sa eskwela, then pasok sa trabaho. I was a hard-working college student, no? Para lang matustusan ko dahil hindi po kaya ng aking mga magulang, no? So, sa tulong at awa ko ng Diyos, nakatapos po ako. And of course, no, I was full of hope nung graduate po ako dahil sabi ko, finally, no, sabi ng nanay at tatay ko, matutupad ko na yung mga pangarap. No?
ko dito realize na pagkahanap pa lang po pala ng trabaho ay napakahirap. Alam niyo po ba that I had to pay a hospital para makapag-volunteer po ako, no? 6 months po ako nag-volunteer. Ibig sabihin nun, pumapasok ako sa trabaho 40 hours a week, no? 8 hours a day for 6 months nang walang bayad, no? Libre po. Ako pa yung nagbayad sa ospital para lang makakuha ng experience. Bakit po? Kasi ang requirement ng mga ospital bago mo pasukan with experience. No? So paano ka makakakuha ng experience kung bagong graduate ka pa lang, di ba? So kumuha po ako ng experience, 6 months, no? Tapos after ng volunteer experience ko, I finally found my first paying job, no? Dito po sa tinatawag na Lifeline, no? Parang Rescue 911 type of service po yan. Diyan po ako una nagtrabaho. No? Tapos sabi ko, matutupad ko na yung pangarap ko. Pero nung in-interview po ako, ito daw po ang sweldo ko, 3,799 pesos. No? Kulang pa ng piso para maging 3,800 pesos. So, yun na naman, sabi ko, napapabana naman yung balikat ko. Sabi ko, paano ko matutupad ang pangarap ko dito? Eh baka pambayad lang po ng mga bills sa bills ko sa bahay, no? Eh kulang na kulang pa yan, no? Yung father ko lang po nagtatrabaho. And unfortunately, pagdating po ng 1995, namatay pa po yung father ko, no? Kaka-graduate ko lang po ng college noon. I was taking my exam, yung tawag po doon yung CGFNS, para makapunta ako ng Amerika, doon ako magtrabaho. Pero bago ko po nakuha yung resulta, namatay po yung father ko of a kidney problem, tapos may complication of brain aneurysm. So, in other words, no, ako na po yung naging padre de pamilya. Dahil ako po yung panganay, ako yung naiwan, no? Tapos meron ako 2 kapatid, so naatang po sa balikat ko yung pagbuhay po sa pamilya namin, no? And with my 3,799, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Okay? So, kailangan ko maghanap ng ibang opportunity. At doon po dumating doon ko po na-encounter yung network marketing. Okay? Diyan po sa trabaho ko na yan, meron pong isang tao dyan. Hindi ko alam kung sino dyan, no? Wala siya sa picture. Pero isang tao dyan, ang nakita ko na nag-represent nung isang MLM business doon sa ambulansya mismo. Naka-duty kami sa isang hospital, sa ambulansya. Kinakausap ko yung isa doon sa mga nurses dyan. Pinipresent niya, no? Kinikwento niya itong MLM business, no? Yung company na yan, ito yung tinatawag na Issue Genki. Sino pong familiar dyan? Yung Squalene, no? Deep Sea Shark Liver Oil Extra. Yan po ang binibenta ko nung unang first MLM exposure ko, no? Yung Squalene na yan, ano daw yan? Antioxidant kung tawagin, di ba? So, yan po ang first exposure ko, no? Narinig ko po yung isang kaibigan ko na nagkikwento tungkol sa negosyo na yan. Ang narinig ko lang po ganito, pumili daw siya ng package, okay? Magbebenta daw siya ng Squalene, tapos magre-recruit daw siya, i-recruit niya, magbebenta din, kikita siya. Tapos sabi niya, yung nirecruit ko, magre-recruit din yan, magbebenta rin, kikita yung nag-recruit, kikita din siya. Okay? Tapos yung nirecruit niya, magre-recruit pa ng isa, no? Doon ko nakuha yung lagi ko sinasabi sa webinar na na kakilala. Di ba? Doon tayo kumikita sa kakilala natin, di ba? So, yun po yung narinig kong konsepto, yung po yung tumatak sa isip ko. Sabi ko, napakaganda ng konsepto. Biro mo, hindi na ikaw yung nagbebenta, pero kumikita ka pa doon sa benta nila. Di ba? Unfortunately, yung tao na yon hindi ako pinag-usap, hindi ako in-invite. So, inalam ko na lang po kung anong company yun. Tapos, ang ginawa ko po, pinuntahan ko po yung opisina. Doon sa may likod ng Isitan sa Cubao po, no? Tapos, pumasok po ako doon, medyo nahihiya pa ako. Pumasok ako, merong seminar na tawag nila BOM, B-O-M, Business Opportunity Meeting, no? So, nakinig po ako, and I was surprised, no? Bukod sa negosyong pinag-uusapan, meron pa silang pinag-uusapan doon na mga mindset, no? Di ba? Sabi ko, bakit? Ano to, di ba? So, sabi ko, dito pala, no? Hindi lang perang pinag-uusapan, no? It also helps with your personality and character development, no? Doon ako lalong na-motivate. Doon ako na-persige na sabi ko, parang ang ganda nitong negosyo na to. Ang problema, walang nag-i-invite sa akin. Luckily, nakita ko yung isang kaklase ko doon sa seminar na yun, no? Doon pala kasali na siya. So, sabi ko sa kanya, ikaw na lang sponsor ko, no? Ikaw na lang yung mag-invite sa akin para makapasok ako dito sa negosyo na to. So, ginawa ko siya for I think a couple of years, no? Naabot ko naman po yung ibang awards diyan, no? Doon ko po nakilala yung aking upline dito sa Crowd1, no? Na mamaya ipapakilala ko po sa inyo, no? So, yan po ang first exposure ko, no? Kumita ko. Kaya sabi ko, ang sarap, no? Tapos, unfortunately, after 2 years po yata niyan, nag-decide po yung company na ibenta na lang po yung product sa drugstore, no? Tatanggalin na nila yung network marketing. So, I was frustrated, no? Na-upset ako dahil sabi ko, ang ganda ng takbo executive distributor na ako, silver executive distributor na ako. Ang ganda ng takbo, ang ganda na ng kita. Tapos biglang gano'n na magiging decision nila, no? So, parang na-burn po ako, parang sabi ko, wala na ako ng gana, no? Until na-encounter ko nga po itong upline ko dito sa Crowd1 na nandyan din sa company na yan, no? Na-reach po niya yung mga malalaking awards sa company na yan. Pero nag-decide po siyang umalis sa company na yan before ito nagsara, no? Before nagsara ng network marketing. Tapos dinala po ako nitong tao na to dito sa company na tinatawag na
West International Limited, no? Diyan ko po na-experience na kumita in dollars, no? Linggo-linggo nakakatanggap po ako ng cheque. Ganyan po kaganda yung company na yan, no? Yan po ang reason kung bakit nakapag-resign ako sa aking trabaho. Full-time na po ako sa network marketing. Pabalik-balik po ako sa Hong Kong. Siguro mga 10-12 times po ako nakapunta dyan doing this particular business opportunity. No? Sabi ko, sarap. Nagta-travel ka na, kumikita ka na, tapos nakakatulong ka pa sa maraming tao. Diba? No? So, nakapag-resign ako sa trabaho, 2 years. Akong full-time dito sa network marketing. No? Until another turn of events ang nangyari. No? Sometime in 2020, I had to decide na umalis ng Pilipinas, no? From Manila to London, no? 6,666 miles, no? Ang travel diyan, no? Bakit po, no? Karamihan po ng mga pumupunta ng abroad, ang reason po ay greener pasture, no? Ako, nakaset na yung mind ko na ang greener pasture yung work marketing, no? So ang reason ko po hindi greener pasture kaya po ako napunta dito sa London. Alam niyo po kung ano yung reason ko? Pag-ibig. Pag-ibig, no? Dahil yung wife, yung girlfriend ko that time, no? Yan po napakagandang babae dyan sa picture na yan. Siya po ay nag-decide po na pumunta ng London para magtrabaho. She's also a nurse by profession, no? So nag-decide po siya na pupunta siya ng London para magtrabaho. Okay? Ikaw ba naman, no? Ganyang kagandang babae, iiwanan, di ba? So nag-decide po ako na sundan siya, no? Kasi mahal na mahal ko po. So sinundan ko po siya. Sabi ko, siguro naman pwede kong gawin yung negosyo, no? Yung Gold Quest dito sa UK. So yun po ang nasa back of my mind, no? Gagawin ko po yung negosyo. So pumunta po ako ng London, ng UK, dito po, nag-focus na naman po ako instead na network marketing. Nagtrabaho na lang po ako bilang nurse, no? Yan po yung picture ko pagka nasa trabaho po ako. Isa po akong charge nurse sa isang napakalaking hospital, no? Kung saan pinanganak yung mga royal family, no? Sina Prince William, Prince Harry, doon po ako nagtrabaho for 16 years until lumipat po ako ng another hospital, no? So yan po ang naging buhay ko for several years na nagtatrabaho po ako. Nakalimutan ko po yung network marketing, no? Until dumating na naman po yung isang dagok sa buhay ko, no? Up and down parang roller coaster, no? ng emotion, ang buhay ng tao. Ganun din po ang mga naranasan ko, no? In 2017 po, dumating po ang pinakamalaking dagok sa buhay ko due to a health crisis. 2015 actually nagbakasyon po ako sa Pilipinas. Tapos pag uwi ko po dito sa London, nag-deteriorate na po yung condition ko. So 2017, ito po yung itsura ko. Nagda-dialysis po ako 4 times a day. Because naman ako po yung kidney problem na kinamatay ng father ko, no? Polycystic kidney disease po ang tawag doon. So, I was in and out of hospital. 4 na araw po sa isang linggo. Naka-connect po ako sa isang machine kung saan dumidepende po yung buhay ko. Nilalabas po yung dugo ko sa katawan para linisin, tapos ibabalik po ulit sa katawan ko, no? Very exhausting po. 4 na oras. Pagkatapos po ng dialysis, you are so wasted, no? Kaya sinusundo pa po ako ng ambulansya sa bahay. Tapos, hinahatid din po ako dahil nakakapagod po talaga, no? Doon ko naisip, no, sa Pilipinas, kung nasa Pilipinas ako, death sentence ng dialysis, di po ba? Kaya napakaswerte ko pa rin po na nandito ako sa UK dahil libre po yung dialysis dito, no? Doon ko na-realize na sa Pilipinas, kaya ka namamatay pagka dialysis. Hindi dahil sa sakit mo, no? Hindi dahil sa dialysis. Dahil hindi mo masustain yung dialysis dahil sa kakulangan ng pera, no? Pero pag kaya mo i-sustain yung dialysis, kung marami kang pera, ahaba pa rin ang buhay mo, di ba? So, yan po, ganyan po kahirap. I was 55 kilos. Bumagsak po yung weight ko ng 55 kilos. Even my personality changed dahil out of frustrations, nawala po yung freedom ko. Nawala yung freedom ko. Wala na akong magawa. Para akong inutil na nasa bahay lang, na tapos yung asawa ko nagtatrabaho, no? So I was, galit po ako sa mundo, no? Ang bilis kong mairita. Kadalasan po yung galit ko na ibubuhos ko doon sa mga anak ko, sa asawa ko. So I was a totally different person po, no? Hanggang dumating po yung sabi ng doktor na hindi ka na kayang buhayin ng dialysis, no? Sabi niya, kailangan mo na ng kidney transplant. Okay? So, kidney transplant daw. So, hanap kami ng kung sino mag-donate sa akin ng kidney, no? Pinalista po ako doon sa national list. Sabi, it will take mga 2, 3, 4 years, no? Bago makahanap ng mag-match sa'yo. Okay? 2017, May, nag-transplant po ako, no? Yung nag-donate po sa akin, yung asawa ko. Kaya napakahirap po ng situation dahil pareho po kami nasa ospital. Yung mga tatlo po namin anak, naiwan doon po sa mga biyanan ko na pinapunta namin dito galing sa Amerika. So, it was the most difficult dahil hindi namin alam kung anong kahilat na ng operation, no? Sabay kami sa operating table, pupunin yung kidney niya, tapos nililipat doon sa katawan ko, no? Before that surgery, tinanggal po yung 2 kidney ko dahil kailangan daw mag-create ng space, no? So, yun po. Nakaraos naman po, no? Thankfully, in God's grace,
nagdasal po kami na sana pagbigyan pa ako dahil ano po yung tumatakbo sa isip ko, parang sabi ko, parang hindi ko pa na-i-prepare yung family ko, no? They are not self-sufficient yet. Parang ano bang may iwan kong legacy sa kanila, no? Parang wala, no? Kaya yung mga tao po na nagsasabi ngayon na yung mga kinakausap natin na nagsasabi na huwag ka nang mag-ano ng pera, no? Hindi mo naman madadala sa hukay yan. They don't know what they're saying, no? Ako po na-experience ko yung matter of life and death situation. So, pagka nandun ka, hindi mo na iniisip yung sarili mo, iniisip mo yung naiiwan mo. Sorry po, excuse me lang po. Pasensya na po kasi I always become emotional pagka binabalikan ko po yung mga part ng buhay ko na yun. Yun na po ang iniisip mo kung ano yung naiiwan mo sa maiiwan mo, no? Imagine kung mawawala ka, no? Mamamatay ka, tapos iniwan mo pa sila na walang resources, walang pera, no? Parang double jeopardy, no? Emotionally down na sila. Tapos financially, mamumroblema pa sila. Baka pati yung pampalibing mo, pampakremate mo, problema pa nila, di ba? So ito po yung reason bakit that particular period of time, I pray to God, sabi ko, buhayin mo pa ako para maihanda ko yung pamilya ko. Sabi ko, I would do my best to serve you at the same time. Tapos, buhayin mo lang ako, isa-serve kita. Tapos, i-prepare ko yung family ko. And thankfully, pinagbigyan po tayo ng buhay. Yan po yung first time na napangiti ako ng asawa ko. It was hard for me kasi yung asawa ko din po, dumaan na rin po yan sa maraming surgery. So, talagang ayaw ko pong tanggapin yung offer niya. Siya yung mag-donate. Kaya lang siya lang po yung nag-match sa akin. Kaya tawag nga nila, kami daw po ay match made in heaven, di ba? Kasi pero mo, hindi naman kami magkadugo. Pero, nag-match yung kidney namin, pati yung blood type namin magka-match, no? So, binuhay po, kaya sabi ko sarili ko, no? I have to make a decision kasi in-advise din po ako ng doktor na dapat mag-slow down na raw po ako sa aking trabaho. Hindi na raw po ako pwede magtrabaho ng full-time sa ospital, no? So, paano ko mai-prepare yung family ko financially kung hindi na ako magtatrabaho ng full-time sa ospital? So, doon ko po naisipan na i-open yung mind ko na ulit, no? I-open ko yung mind ko sa other opportunities outside employment. So, ang ginawa ko po, naghanap ako ng opportunity. Meron po mga dumating, naging, ang dami po kasi minsan napipilitan tayo na pumunta sa situation na kailangan natin baguhin yung mindset natin. No? Kailangan open natin yung mind natin sa other opportunities dahil change is the only permanent thing in this world. Diba? So, 2017, kare-recover ko pa lang po, no? Baka fresh pa nga po yung tahi dun sa tiyan ko. Eh, naganap na po ako, no? Pumasok po ako sa insurance, no? Insurance financial companies. Nagbenta po ako ng mga insurance. Tapos in 2020 po, dyan po ako nag-venture into franchise business. Kasi alam ko po na hindi na ako pwede full-time na trabaho, no? So kailangan ko humanap ng other financial resources. Nag-invest po ako sa isang sushi business, no? Sa loob po na isang high-end supermarket dito sa UK. Maganda naman po yung takbo, kaya lang dumating po yung pandemic in 2020, no? Naapektuhan po kasi hindi na po ako makapunta dyan dahil in-advise po ako ng gobyerno na kailangan ko magkulong sa bahay, no? Dahil vulnerable, umiinom po ako ng mga gamot na pinapahina yung immune system ko. So hindi na pwede, di ba? So nagsara din after 3 years. Sinarado. Kung natatandaan ko po, eksakto birthday ko pa, August 11, nung sinarado namin yung franchise business na yan. Pero, ang kagandahan po noon, bago po nagsarado yung franchise business, nakilala ko na si Cloud One, no? Haba-haba ng posisyon, dito rin po ang tuloy natin, no? 2020, nakilala ko po si Cloud One, no? Pero hindi po madalian yung pagsali ko kay Cloud One, no? Ang nag-introduce po sa akin dito, itong tao na to, si Mr. Edgardo Ting, no? And tapos later on, ang nag-push talaga sa akin dito na finally sumali na talaga kasi it was a long process, no? Pinag-isipan ko po ng gusto until tumawag po sa akin si Mr. Gilbert Pantoto at nag-attend po ako ng webinar niya and that helped me make the decision to finally nagawin ko po itong Cloud1. Pero let me show you, no, yung proseso ko ng pagsali ko sa Cloud1. January 25, 2020, nung una kong matanggap yung invitation kay Mr. Edgardo Ting, no? Bibilisan ko pa naman po, gusto ko pong makita nyo kasi this could give you an idea, no, kung paano mag-invite ng mga prospect mo, no? Sabi ni Mr. Ting sa akin, kumusta na aking napakabait, napaka-smart, medyo may itsura na anak-anakan, no? Kaibigan, kapatid, at ang kanyang napakaganda at napakagaling na sweetheart at ang kanilang super kids, no? Ano sa tingin niyo po doon? Bola? Bola tas, di ba? Hindi po, matagal na po kasi yung
relationship namin Mr. Lee, no? So sabi niya meron daw siyang papanood sa akin na video sa YouTube and gusto niya raw makuha yung response ko, yung opinion ko. Binigay na niya sa akin yung pangalan ng company. Tapos sinabi niya sa akin na panoorin ko daw yung video na yun, no? Medyo mahaba pero worth it actually. Sabi niya ganyan. Anyway, yun, no? Kinumusta niya ako, sabi niya meron daw siyang i-share natin sa opportunity. Nung una, hindi ko pinansin, no? Pero later on, pakulit ko kasi yan si Mr. Ting. So, pinagbigyan ko na. Sabi ko, sige, papanoorin ko, no? Pero after a few days, kumusta napanood? Sabi ko, hindi ko pa po natapos. Hindi ko pa natatapos. So, from January 25, February 1, nagbigay po ako ng decision ko kay Mr. Ting. Sabi ko, Papa Ed, my decision was nothing to do with trusting you, no? My trust and respect for you will never be measured by money or success. I've given myself the chance to understand this opportunity you are putting in front of me, but unfortunately, I really don't see what you and Aldo, si Aldo po isang director 3 stars 10, no? Are seeing. The business plan is not even better than any network marketing business around, sabi kong ganyan, no? Even the local ones. There is nothing new about it. I have some serious issues on the business plan itself. It appears to be a Ponzi scheme because it does not really involve any products or services. Tapos sabi ko, na-explain na ni Aldo sa akin yung business. Tapos meron pa akong isang issue, yung appeal ko. Sabi ko ganyan. Gambling sabi ko, Papa Ed, gambling. Sabi ko, alam mo naman galit na galit ako sa gambling. Dahil yan po ang sumira ng buhay po ng isang kapatid ko. No? Yung pangalawa po sa akin, sinira po ng gambling ang buhay niya. Kahit explain sa akin si Mr. Ting, hindi ko na pinakinggan. No? Dahil sarado po ang isip ko basta sa gambling. Okay? So, yan po, February 1, nag-no na po ako. Hindi ko na po pinansin yung mga susunod na mga messages ni Mr. Ting. Ang sagot lang niya sa akin, tignan nyo, blah blah. Ganun lang po, blah blah daw po ako. So hindi ko na po pinansin, padala ng video until mga bandang March po yata yun, tinawagan ako ni Mr. Gilbert Manfoto. Sabi niya, pakinggan mo ko, pakinggan ko daw siya, pakinggan niya sasabihin ko. Alam na niya yung issue ko dun sa gambling side, no, appeal ko. So meron siyang mga binigay na explanation sa akin, na-realize ko din, no. And-explain na yung appeal ko is just part of the company. Pero hindi mo naman kailangan magsugal o magkampo, no? Tapos yung principle na pag ikaw ba, naintindihan ko no? Halimbawa, grocery or supermarket, nagbebenta ng sigarilyo, di ba? Hindi ka naninigarilyo, alam mo ba masama yung sigarilyo. Ibig ba sabihin, hindi ka napapasok sa grocery na yun, hindi ka nabibili, di ba? Pag bumili ka ba doon, ibig sabihin, nagkasala ka, di ba? Hindi po, di ba? So doon ko po naintindihan, nag-attend ako ng webinar, naintindihan ko lalo yung compensation plan, ang ganda, di ba? Naintindihan ko yung residual income. Kaya sumali na po ako by April 4. So it's a long process from January to April 4. Haba, no? January, February, March, April. Halos 4 na buwan po bago ako nakapag-design na sumali dito. Okay? And it was the best decision. It was the best decision I have made in my life, no? Dahil dito sa Crowd 1, ang dami ko na pong nakuha, no? Nung nakilala ko po si Crowd 1, April 2020, naka-shielding isolation po ako. Anong ibig sabihin? Pinayuhan po ako ng gobyerno because of the pandemic na magkulong lang po sa bahay. Okay? Sa kwarto lang, no? Hindi ako pwedeng kwentuhan, tumingle with the members of my own family. 5 months po yan, nakakulong lang po sa kwarto. Pati pagkain ko po dinideliver. Dahil I could easily catch the virus. At mamamatay po ako pagka nakuha ko yung virus. No? Lalo na pag malakas yung strain na nakuha ko. So, nung ginawa ko po ito, talagang sa loob lang ng kwarto. Phone lang, laptop lang ang kasama. Okay? Tawag lang ako ng tawag ng mga kaibigan ko hanggang sa nakuha ko po yung ilan sa mga tao na naging eagle ko dito. No? Pero of course, that was after so many rejections. No? Katulad nyo po, nadaanan ko rin po yung mga rejections na yan. But after the rejections, no, comes the fruit, no, the results of the hard work that you put in. No? 8 days po, nakuha ko yung Fear of Loss bonus ko. 2 weeks, I was doing my first Zoom presentation. No? So, nag-a-attend pa rin ako doon kay Gilbert, pero nagkakadak na rin po ako ng aking Zoom presentation. 3rd week, I earned more than a full-time nursing job in the UK. No? Mas mataas na po yung sinisweldo ko kaysa sa full-time nursing job dito sa UK. 3rd week, then, I did my first testimony kasi nung unang nakinig ako ng webinar ni Gilbert, na-inspire ako doon sa testimony, sabi ko sa sarili ko, ayokong palakpak lang ako ng palakpak sa testimony ng ibang tao. Gusto ko, ako yung maging testimony. Ako yung maka-inspire doon sa maraming tao. So 3rd week, tinawag na po ako ni Mr. Gilbert Manfoto na mag-share ng aking testimony and I felt good, no? Kasi ang daming nagpasalamat, ang daming na-inspire. So sabi ko, ang sarap ng pakiramdam. Kumikita ka na, nakaka-inspire ka ba ng ibang tao, no? 3rd month, I became a manager 1 star. 5th month, I earned my first million peso as manager 2 stars. 12 months, I earned my second million peso as manager 3 stars. Now, I have 15 managers in the team on my way to director 1 star. And with my earnings, marami na pong nabili, nabayaran ko utang. Naging part owner na rin po ako, investor in a Filipino-owned company. No? Yan po yung mga malalaking bagay na nabigay sa akin ni Crowd 1. At ang pinaka-importante po, no? Crowd 1 is allowing me to have more time with my family. No? Crowd 1 is allowing me to be just part-time on my job.
2 araw lang po ako pumapasok sa isang linggo, and I have 5 days to enjoy, no? Ina-enjoy ko na itong ginagawa ko, no? Yung nag-share ng business opportunity, ina-enjoy mo pa yung quality time mo with my family, no? Yun po yung kagandahan. At ang pinaka-biggest prize ko po dito, ito po yung pinaka-biggest prize, yung being able to touch the lives of other people, being able to help them, na matupad din po nila yung kanilang mga pangarap sa buhay. Biro mo, in less than 2 years, I have helped 5 people to earn their first million dito sa negosyo. Nandiyan po si Jem Sakino, si Arlena Spin, si Anton Sebastian, si Connie Sebastian, no? Si Rhea Jimenez. Yan po yung 5 tao na in less than 2 years, kumita na po ng ngayon 1 million dito sa negosyo. Bukod sa kanila, ang nakaka-inspire sa akin, no? Siyam pa po ang manager na very, very soon kikitain din nila yung first million dito sa negosyo. Some of them are already dead, no? Medyo umalis na sa negosyo, but majority of them are still in the business, no? Sana, no, very soon makuha na rin nila yung first million dito sa negosyo. 20 months pa lang po ako dito sa negosyo, no? At yan na po yung naging achievement natin, no? I'm very, very proud of it, no? Dahil meron pong ibang team na hindi naman makapag-create ng ganyang kadaming managers, no? Pero tayo po ay sinuwerte na makatulong doon sa mga tao na yan. Of course, I did not create them, but I at least I became part of their journey, diba? So, ano po ba yung driving force? Ano po ba yung ito pa po yung pala isang achievement ko dito sa Proud1, no? I was featured sa spotlight ng Proud1 magazine natin, no? Sa issue na tinatawag na The Power of the Proud, no? Naimbitahan po ako diyan at na-feature po yung ating mukha diyan, no? So, bilhin na po kayo. Yan po yung pinaka-best issue ng magazine, no? Bilhin na po kayo diyan. Pipirmahan ko po para sa inyo. Biro lang po. So, let me share to you, no, before I end, no? Na-share ko na po sa inyo yung journey ko dito. Sana may na-inspire, no? Pero let me share to you some tips siguro, no? I'm sure makakatulong sa inyo to. F factors po ang tawag ko dito, no? These are the words that start with the letter F na sa tingin ko is key, no, for you to become successful in this opportunity. Okay? Let me begin with the first, no, yung faith. Faith is very, very important. Faith is not belief. Iba po yung belief. Yung belief po, kasi pwede manggaling yan sa iba't ibang tao. Pwedeng yung belief na pinaniwala mo, hindi maganda, no? It will not help you achieve your dreams in life, di ba? Ang belief po kasi is passive, no? Pwede pa yung maglagay, hindi ikaw mismo. Pero yung faith is active. Yan po pinagsamang belief tapos yung passion mo, di ba? Kailangan meron tayong faith, no? Like our faith in God din, di ba? Kahit hindi natin nakikita si God, we believe that there is God, di ba? And also this business is also built in trust, di ba? Built on faith and trust. Kaya dapat maniwala tayo, no? Yung mga pioneers nitong Proud1, nung nagsisimula sila, hindi walang produkto eh. Wala silang nakikitang produkto, di ba? Wala pa rin sila nakikitang resulta, pero naniwala sila because of faith, di ba? Naniwala sila that this is a good company, na tutuparin ng company yung mga pangako nila ng mga financial rewards, no? Yun lang ang puhunan nila, faith, no? And that is also dapat ganyan din tayo, no? We need to have faith, no? Yung faith in God, number 1, faith in yourself. Kailangan maniwala ka sa sarili mo na kaya mo, di ba? Huwag mong maliitin yung sarili mo. Huwag mong limitahan yung mundo mo, no? Kung ano lang yung pinag-aralan mo. Get out of your comfort zone, no? Have the faith and courage to pursue opportunities na maglalabas, mag-unleash yung mga God-given potential mo, yung mga talent mo, yung mga skills mo, no? So have faith in yourself. Kayang-kaya ng kahit sino to, no? Narinig nyo na naman yung istorya ng grade 2, no? Grade 5, no? So ano pang patunay ang gusto nyo makita? Faith in the business. Nandito ka na, di ba? Meron kasi ibang tao na nandito na sa negosyo, meron pa rin mga duda, meron pa rin mga takot. Pag nandito ka na, 100% all in, no? That's how you will succeed in this business opportunity, no? Kailangan wala nang duda. Kasi pag merong 1% na pagdududa sa isip mo, yan yung kalawang doon sa bakal na nasisira, no? Yan yung anay doon sa kahoy, no? Na totally gigibain po yung bahay mo, di ba? Gigibain niya yung foundation mo, di ba? So, doon ka magbabagal, doon ka mapipigilan, no? Titigil yung pagpurso mo doon sa mga dreams mo sa buhay, di ba? Next is faith in the products, no? The company. Tapos lalo-lalo na yung faith niyo po doon sa pangarap mo, sa dreams natin. Okay? Number 2, F, no? Yung focus. Kailangan focus po tayo, no? Focus on your dreams. Never give up, no? Wag po tayong mag-give up dyan. The only way to fail in this business opportunity is to quit. So mag-focus ka na, no? Kailangan yung focus mo, laser focus. Talagang, alam niyo po yung kabayo, di ba? Yung kabayo, pagka i-drive na po yun ng kutsero, nilalagyan nila ng tapoko, di ba? Kasi ang kabayo daw po is one of the most distracted na animals, no? Na pagka may mga nakita yung nangyayari sa paligid niya, nadidistract siya, nagwawala siya. So nilalagyan nila ng tapoko sa mata, no? Para kung saan siya gusto pumunta, di ba? Yun lang ang focus ng kabayo. Di ba? Yun lang ang nakikita niya, hindi siya nadidistract ng paligid niya. Dapat ganun tayo. Huwag tayong madidistract, no? In our journey to financial freedom, merong
mga distractions, merong mga rejections, no? Minsan parang ang ganda ng distraction, gusto mong puntahan, no? Pero pag nakita mo na pala superficial lang yung ganda, no? Nakalimut, babagal ka, di ba? So don't get easily be distracted, no? Kasi doon tayo doon tayo naliligaw, no? Nawawala tayo. So focus on your dreams. Wag tayong mag-focus sa mga bagay na hindi natin makokontrol, no? Hindi natin mababago. Focus on what you can. What you can change, your attitude, no? Pwede natin baguhin yan. Yung mindset natin, pwedeng baguhin yan. From an employee mindset, gawin natin entrepreneurial mindset. Remember, I'm a nurse. 15 years ko po yung pinag-aralan. Yan lang po ang alam ko, no? Pero binago ko po yung mindset ko. Nagtiwala po sa sarili ko na kaya kong gumawa ng other opportunities, no? So baguhin natin yung attitude, baguhin natin yung mindset, baguhin natin yung energy. Kaya din natin baguhin yan, no? Kaya very, very excited po tayo lagi pagka share tayo ng opportunity. Now, freedom, financial freedom, yan po ang goal natin dito sa negosyo, di ba? Financial freedom. Kasi without financial freedom, you won't be able to achieve time freedom, di ba? Pag wala kang pera, wala ka ding oras kasi mauubos yung oras mo sa paggawa ng pera, di ba? Pero pag meron na tayong financial freedom, can you imagine kung ano yung pwede mong gawin? Kung ano yung mga bagay na mas importante sa buhay na pwede mong pagtutunan ng pansin, no? Pwede mong spend yung time mo, yung energy mo, yung effort, no? Kaya dapat magkaroon tayo ng financial freedom, no? When you have financial freedom, it also follows na makukuha mo yung other types of freedom. Hindi lang po time freedom. Spiritual freedom, mental freedom, social freedom, no? Lahat po ng klaseng freedom, no? You will be able to remove the shackles, no? Yung posas, yung shackles na kumukulong sa iyo doon sa comfort zone na tinatawag mo, no? Once you get out of that comfort zone, meron ka pang isang zone na kailangan takasan, yung fear zone naman, no? Out of the comfort zone ka na, pero meron ka namang fear zone. Pagka hindi mo nalampasan yung fear zone, balik ka na naman sa comfort zone. Pero once you get out of the fear zone, doon na po papasok yung learning zone, no? And once you get out of the learning zone, yun na po yung tinatawag na growth zone. Okay? So dapat po lumalabas tayo sa bawat zone na pinupuntahan natin. Huwag tayong matakot, no? Let's not be afraid to fail kasi failure is part of success, no? Essential part of success for that matter, no? Kailangan po mag-fail tayo kasi yung fail po yung magpapatibay sa atin, no? It will make us better kasi malalaman na natin kung yung mga reasons bakit tayo nag-fail. So hindi na natin siya uulitin. Family, no? Bakit yung ba ginagawa itong negosyo na? What are your deepest why? Di ba yung deepest why mo kasama yung family mo? Di ba? Kaya wag mo sabihin sa akin na ayaw mong gawin itong negosyo dahil simpleng buhay lang ang gusto. Tinanong mo na ba yung pamilya mo? Tinanong mo na ba yung mga anak mo? Simpleng buhay din kaya ang gusto nila? Tsaka ano yung definition mo ng simpleng buhay? No? Simpleng buhay ba yung kakain ka lang ng 3 beses ang araw? Simpleng buhay ba yung hindi mo mabili yung mga pangangailangan, no, ng pamilya mo? That's not simple life, no? You're just giving an excuse for not being able to provide, no, sa family mo, no? Be thankful of what you have, of course, pero don't stop dreaming, don't stop pursuing, no? Don't stop na i-grab mo yung mga iba mo pang mga pangarap sa buhay. Yun po yung last, yung follow your dreams, no? Kailangan kung meron ka pangarap, chase it. Wag mong bibitawan. Don't give up, no? In fact, pag nakuha mo yung pangarap mo, dream more. No? Be grateful of the dreams that you are achieving, pero don't stop dreaming. Dream more. Bakit ka mo? Kasi there's abundance of blessings na binigay si Lord para sa ating lahat. Ang dami. Kailangan lang, you have to do your part para makuha mo yung mga blessings na yun. Pag hindi mo ginawa yung part mo, yung blessings na para sa'yo, kukunin ng iba na mas deserving para kesa sa'yo. Okay? Meron na nakalaan para sa'yo. Pero hindi naman yan ibibigay na silver platter. No? Hindi sapat na pinagdadasal mo lang na nabigyan ka ng blessings. Praying is good, no? Praying is powerful, pero kailangan may kasamang action. Diba? Dadating lang siya pagka nakita niyang ginawa mo ng lahat para makuha mo yung blessings na para sa'yo. No? Yung deserving para sa'yo. Pero pag nakita niyang